Sandaling huminto ang mga flash ng kamera sa bulwagan ng Cultural Center of the Philippines. Isang malalim at makapangyarihang tinig ng lalaki ang umalinggaw, nakakaakit ngunit malamig at walang damdamin. Ngumiti ang reporter mula sa pahayagang balitang araw-araw, ang pinakamalaking magasin ng libangan sa buong bansa. Kung hindi makapal ang mukha, paano makakakuha ng mainit na balita? Kahit alam niyang mahirap kausap ang general sa harap niya, nagtanong pa rin. Brigadier General Damian Alcott, ngayong 30 taong gulang na kayo, 6 na taon nang nakatala ang impormasyon ninyo sa Civil Registry ng Quezon City, ngunit hanggang ngayon wala pa ring kapareha. Dahil ba ito sa kakulangan ng compatibility? O baka ginamit ninyo ang inyong impluensya upang umiwas sa tungkuling panlipunan? Maingat na tinaas ni Damian ang kamay. Kumislap ang gintong borda sa manggas ng uniforme niyang seremonyal, pinutol ang susunod pang tanong ng reporter. Magalang niyang itinuro ang babaeng reporter sa likuran. Ngayon ay ikaw naman, binibini. Mangyaring magtanong ka. Si Damian Alcott ang tinaguriang pambansang asawa ng napakaraming babae sa Pilipinas, hindi lamang dahil sa marangal na pamilya at natatanging tagumpay militar, kundi pati na rin sa kanyang halos perpektong anyo. Si Liliana, isang batang mamamahayag, ay matagal nang nakakita ng napakaraming larawan ni Damian dahil sa roommate niyang laging humahanga rito. Ngunit ngayong kaharap na niya ito, hindi maiwasang mahulog ang tingin niya sa malamig na asul na mga mata ng general. Sa unang pagkakataon, napilitang aminin ni Liliana, tila pinagpala siya ng langit. At sa harap niya ngayon, naroroon ang pinakahuwarang lalaki sa lahat. Medyo nahilo ang isip ni Liliana, ngunit nakapagsalita siya ng matagal nang iniisip. Sa mga nagdaang taon, paulit-ulit na naghasik ng gulo ang grupong tinaguri ang itim na ukhi sa West Philippine Sea. Ngunit ngayon lang sila nakalapit sa hangganan ng ating teritoryo sa Visayas. Sa pagkakataong ito, napilayan ninyo ang kanilang puwersa ng husto. May balak ba kayong samantalahin ang tagumpay na ito upang tuluyang linisin ang ating karagatan laban sa mga pirata? Nakasabit sa uniforme ni Damian ang isang pin na hugis rosas. Itim ang kanyang kasuotang pangseremonya, puting-puti ang panloob na kamisa at maayos ang kurbata. Inalis niya ang sombrero, ang makinang na gininto ang buhok ay maayos na nakaslik gamit ang pomada, tila handa nang pumunta sa kasayahan sa Grand Rose Hall sa Intramuros pagkaraan ng panayam. Bahagyang tumaas ang makapangyarihang kilay ni Damian. Bagamat madalas mabagot sa mga walang saysay na tanong, nagpakita siya ng interes. Sa wakas, isang tanong na may kabuluhan. Tinitigan niya ang logo ng pahayagan ni Liliana, saka nagsimulang magsalita. Ang sagot niya, bagamat mahaba, ay pinaikot lamang, lahat ng desisyon ay nakabatay sa Department of National Defense. Bilang sundalo, gagawin nila ang lahat upang maprotektahan ang bawat mamamayan. Ngunit, kahit isang oras na ang lumipas, wala pa ring tuwirang sagot kung tuluyan ba silang usad upang wasakin ang itim na ukhi. 5 taon nang ginagamit ng gabinete si Damian para humarap sa media. Sanay na siyang umiwas, magpaliwanag ng mataas at malayo, at magsalita ng tila walang sinasabi. Pagkatapos, tumango siya kay Liliana. May iba pa ba kayong tanong, binibini? Lampas na sa oras ang panayam, ngunit tila may kakaibang pagtingin si Damian sa dalaga. Higit na magaan ang kanyang tono, at pinahaba pa niya ang interview, isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Nagtinginan ang lahat ng tao. Ibig sabihin ba'y may gusto ang general sa mga babaeng matalino? Ngunit ang tanging nakakita ng totoo ay si Adrian, ang aide-de-camp ni Damian. Napabuntong hininga siya. Kung puro walang kwentang tanong, mas mabuti nang sagutin ang ilang may kabuluhan, kahit na medyo inosente pa rin. Namula si Liliana sa ilalim ng malamig ngunit malalim na titig ni Damian. Pinangahasan niyang itanong. Kung gayon, General, maaari po bang sabihin ninyo kung ano ang tipo ng babaeng gusto ninyo? Biglang natahimik ang bulwagan. Lahat ng matay nakatuon kay Damian. Ngunit siya'y tumayo, kinuha ang sombrero at malamig na nagwika. Wala na ang oras. Tapos na ang panayam. Nagbulong-bulungan ang mga tao, ngunit walang sinuman ang nangahas na pigilan siya. Sapagkat ang ina ni Damian, si General Lena Marlowe, ay isa sa pinakamakapangyarihang opisyal ng sandatahang lakas at ang dahilan kung bakit siya napilit na dumalo rito. Pagkaraan ng ilang minuto, may iniabot na memo si Adrian. Ngayong gabi, 7 ng gabi, may grand ball sa Grand Rose Hall sa Intramuros.
Parehong dadalo si General Damien Alcott at General Lena. At may personal na mensahe ang inyong ina, umaasa siyang makakauwi kayo sa SE ng Maynila ngayong gabi. Bihirang makauwi si Damien mula nang pumasok siya sa Philippine Military Academy noong edad 16. Ngunit ang pinakamalaking balita ay dumating 30 minuto bago ang panayam. Mahinang binasa ni Adrian ang mensaheng galing sa Central Command, may halong ngiti ng biro. General, ang aplikasyon sa kasal na isinampa ninyo 6 na taon na ang nakalipas ay tinanggap na. Mayroon na kayong opisyal na katuwang. Natigilan si Damien. Marahang ibinaba ang hawak na baso, inalis ang puting guwantes, at malamig na nagtanong. Lalaki o babae? Nagbago, babae. 20 taong gulang. Nagulat din si Adrian sa edad. Mula nang magkaedad, 4 na taon lang ang malaya ang isang tao bago obligado sa sistema ng distribusyon. Ang mag-apply agad pagkagising ng edad ay napakabihira. At higit pa, dagdag ni Adrian, kasalukuyang nakatalaga sa Philippine Institute of Science, purong Asyano. Pangalan niya ay Edmond. Tinitigan ni Adrian ang litrato ni Edmond sa record. Maganda ang mukha, maselan at kaakit-akit, eksaktong tipo ng anyo na tanggap ng karamihan sa lipunan. Gaano kataas ang compatibility? Maingat na inalog ni Damien ang baso ng alak, tumunog ang mga yelo sa loob. 60%. Ang pinakamababang compatibility para sa matagumpay na pagpapares ay 60%. Sa loob ng 6 na taon, wala pang taong nakaabot sa kanya ng higit sa bilang na iyon. Kung ang compatibility ni Edmond ay sakto lang sa pamantayan, hindi rin mahirap kanselahin ang pares. Ngunit, hindi laging ayon sa kagustuhan ang kapalaran. Tinanggal ni Adrian ang private mode sa API, at sa isang iglap, lumabas ang impormasyon ni Edmond sa harap nilang dalawa. General, ang compatibility ay 89%. Huminto si Adrian, tumitig sa malamig na mukha ni Damien bago nagpatuloy. Ito na ang pinakamataas sa ngayon. Ang central system ay nagpatupad na ng sapilitan. Hindi ninyo pwedeng kanselahin. Central Guy, iharap ko na sa inyo ang perpektong kapareha. Sa Grand Ballroom ng Manila Rose Hotel, si Damien Alcott ay kasalukuyang sumasayaw kasama ang anak ng kalihim ng sandatahan. Si Senorita Selena ay isang beta, may mahinhin na tindig at magaan ang mga hakbang. Habang siya at si Damien, na nakasuot ng kumpletong uniforme militar, ay nagsasayaw, parang perpektong eksena ng isang ingranding piging. Matapos ang sayaw, iniabot ng kalihim ang isang baso ng alak kay Damien, sinimulan muli ang usapan tungkol sa pagmamatch at pagpapakilala. Si Damien na maiwalang gana, malamig na sumasagot. Sa malayo, napansin ni General Lena Marlowe at General Alcott ang kanilang anak na tila nababagot. Agad nilang nilapitan upang sagipin ito mula sa kumakapit na social circle. Tahimik na bumuntong hininga si Damien at sa katuluyang kumalas, pumunta sa isang sulok upang humanap ng kapayapaan. Sumunod si Selena, may bahagyang pagngiti at mahina ang tinig. Pasensya na, General. Wala talagang masamang intensyon si Papa. Kinuha niya ang isang baso ng red wine mula sa tray ng waiter. Ang pulang alak, kasing kulay ng rosas, nasa eleganteng high-stem glass na mas lalong nagpalitaw sa natural na bango nito. Itinaas ni Selena ang kanyang baso. Ngayong matagumpay ang pagbabalik nyo, General, hindi pa ako nakakapagbigay ng pagbati. Dahil nasa Mindanao mission ang kuya ko at hindi siya nakauwi, para sa kanya, ako na muna ang iinom. Hindi nakipag-toast si Damien. Tahimik niyang sinabi, malamig at diretsyo. Selena, ang kuya mo ay hindi iinom ng alak na galing sa Isla San Flores. Ang Isla San Flores ay isang pribadong isla na binili ng isang kilalang duke para alalahanin ang kanyang yumaong asawa. Ang pulang alak mula sa isla ay tinaguri ang pag-ibig na kahit kamatayan ay hindi kayang baguhin, isang simbolo ng lihim na paanyaya sa mga piging ng mayayaman. Nahuli man si Selena sa kanyang intensyon, hindi siya nagulat. Umiti siya ng inosente, nakatagilid ang ulo. Baka naman gusto rin ng kuya ko na makipag-toast sa inyo, General. Damien. Hindi ko hinuhusgahan ang kasarian, pero sa personal kong paniniwala, hindi ko kayang tanggapin ang pag-ibig na walang hangganan ang linya ng kasarian. Pinalitan ni Selena ang alak at may kumpiyansang tanong. Kung ganito, General, tatanggapin niyo ba ang toast na ito? Bahagya siyang kumatok ng baso kay Damien.
Damien. Isang karangalan para sa akin. Subalit, mula sa malamig niyang mukha na tila walang nababakas na damdamin, mahirap makita kung nasaan ang sinasabing karangalan. Sa Hunyo, gagraduate na ako mula sa Philippine Military Academy, malumanay na sabi ni Selena, may ngiting mahinahon. Nakapagsumite na rin ako ng aplikasyon sa Department of National Defense. Damien. Saang division ka balak pumasok? Pwede ba akong maging sekretarya mo sa mga papeles? Umiti si Selena ng peke, ewan ko lang kung papayag ang general. Tiningnan siya ni Damien, malamig ang tinig. Hindi nakakatawa ang biro na iyan. Sa tingin ko, hindi ka talaga marunong magbiro. Huminto si Selena sa pang-usisa, hindi siya naglakas loob maging padalus-dalus pa. Iba si Damien sa nakatatandang kapatid niyang si Leo. Ang ranggo at mga nagawa nito ay nakamit niya ng sarili lang. Lagi namang tutol si Leo, sinasabing ang panahon ang lumilikha ng bayani, ngunit dumating ang pagkakataon kay Damien at siya mismo ang kumapit dito. Kaya't sinabi ni Selena ng tapat. Maglalakad ako sa Departamento ng Pinansya. Nagbigay si Damien ng ilang pagbati, mahaba, maganda ang pagkakasabi, at sakto para sa mga seremonyang panlipunan. Napangiti si Selena ng pilit. Sa isip niya, sana hindi na lang ito masyadong nahasa sa pakikisalamuha sa media noon. Mas mabuti na iyong malamig na parang bato kaysa sa pagiging bihasa sa puro pakitang taong pananalita. Nadismaya siya ng bahagya, ngunit agad ding nag-adjust. Dahil sa ugnayan ng kanilang mga magulang, matagal na niyang kilala si Damien. Alam niyang tinitingnan lang siya nito bilang isang nakababatang kapatid na dapat protektahan, walang kahit anong damdaming higit pa. Ang sayaw na ito ngayong gabi ay para lang sa seremonya at sa kanilang posisyon sa lipunan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Magaan niyang tinaas ang palda at yumuko. Inilagay naman ni Damien ang kamay sa dibdib bilang tugon. Ang kilos nito ay simple ngunit eksakto, may kontrol at maihangaring panatilihin ang distansya sa pagitan nila. Natapos ang kasayahan. Sumakay si Damien sa aircar ng kanyang ama, si General Damien Alcott. Anak, nakatanggap kami ng balita na matagumpay kang nakipag-match. Binuksan ni Lena Marlowe ang purifier ng sasakyan upang mawala ang amoy ng alak. Inalis niya ang sombrero, lumitaw ang maayos na tinuping buhok na kulay tsokolate. Kumislap ang kanyang mga matang asul kasabay ng banayad ng ngiti. Salamat naman, hindi ka naaabot ng 30 na mag-isa. Inalis ni General Damien Alcott ang kurbata at buttons ng uniforme. Si Damien ay wari bang mas batang bersyon niya. Kung si Damien ay matalim ang aura, ang ama naman ay may dignidad ng isang ganap na lalaki, isang regalong dala ng panahon. Kabaligtaran ng banayad na ugali ni Lena, ang general ay puno ng otoridad. Kaya't nang marinig ito ay sumagot siya. Kahit pa kami ng nanay mo, matagal na kaming handa. Umupo ng tuwid si Damien, kalmadong tinanggap ang mga biro ng kanyang mga magulang. Alam niya mula sa karanasan na mas mainam ang manahimik sa ganitong pagkakataon. Ano bang klaseng tao siya? Tanong ni Lena habang nakasandal ang kamay sa balikat ng general. Kung 60% lang ang compatibility, ayos lang iyon. Kayang buuin ang damdamin. Damien, panahon na para isipin mo rin ang tungkol sa pag-ibig. Ayaw naming masayang ang pagkakataong ito. Alam nilang mas mataas ang compatibility, mas mababa ang sansa ng diborsyo, mas bagay ang dalawa. Pero para kay Lena, higit pa roon, nais lang niyang may taong magmamahal sa anak niya, anuman ang kasarian o pinagmulan. Babae, pangalan niya Edmond. Nagtatrabaho siya sa Departamento ng Research at Disenyo ng MECHA ng Philippine Science Institute. Sandaling natigilan si Damien bago nagpatuloy. 22 anyos lang siya. Nagulat pareho sina General Damien Alcott at Lena Marlowe. Ang bata pa, bulalas ni Lena. Karaniwang hindi isinasaalang-alang ang lampas 12 taong agwat, ngunit kahit 8 taong diferensya ay bihira na rin. Napaisip si Lena. Ganong kabata at nagtatrabaho na sa Science Institute. Laging galing sa Akademiyang Militar ng Kabisera ang mga taong pinapadala sa Pambansang Instituto ng Agham. Ang Departamento ng Pananaliksik at Disenyo ng mga MECHA ay kilala sa mahigpit na pamantayan, dapat dumaan sa napakaraming pagsusuri, at kapag bumagsak sa kahit isa, agad na natatanggal. Kaya't taon-taon, hindi kailanman nakapupuno ng sapat na bilang ng tauhan. Hanggang ngayon, ang lumang MECHA na si 18 pa rin ang ginagamit,
ang sistemang K20 na Feng Shui ay nasa yugto pa lamang ng pananaliksik. Ang tanging natapos na produkto ay ang mecha na Ihuin Kuang I na ginagamit ni Damien. Bukod pa rito, karamihan ng mga nagdisenyo ng I-17 ay higit 50 na ang edad, samantalang si Edmond, 22 pa lamang, ay nakapasok na sa Departamento ng Pananaliksik at Disenyo. Isang talento na maituturing na biyaya ng langit. Asyano, tanong ni Lena Marlowe. Sa edad na ito, dapat nasa edukasyong antas-3 pa siya. Kumusta naman ang pinagmulan ng pamilya? Inabot ni Damien ang talaan sa kanya. Ang edukasyong antas-3 niya ay galing lang sa isang maliit na paaralan sa GTSU at wala pa siyang diploma. Tinitigan niya ang labis na maamong mukha ng tao sa talaan. Ang ibang detalye, wala akong karapatang tingnan. Paano naman ang compatibility? Tanong ni Lena. 80%, sagot ni Damien. Ang pangunahing sistema mismo ang nagpatupad. Nagkatinginan si General Damien Alcott at Lena Marlowe, hindi lamang dahil nakagugulat ang sobrang taas na compatibility, kundi dahil kahit ang kasalukuyang ranggo militar ni Damien, ay walang pahintulot na siya sa atin ang buong talaan ng kabilang panig. Higit pa rito, na italaga na silang dalawa bilang magkatambal. Ang katauhan ng taong ito ay tunay na misteryoso. Tahimik na nag-isip si General Damien Alcott bago nagsalita, siguradong may dahilan ang pangunahing sistema. Medyo mainit ang tinig ng dagdagan niya, siguraduhin mong pakitunguhan mo siya ng maayos. Pagkatapos ng pagpaparehistro, umuwi ka at sabay-sabay tayong kumain. Napangiti si Lena Marlowe at tinulak ng marahan ang kanyang asawa, wari pinapagalitan ang tono nitong parang utos. Huwag mong takutin ang bata, Anya, at huwag ding malamig ang mukha mo. Maging banayad ka ng kaunti. Habang patuloy siyang nagsasalita, lalong nadama ni Lena ang bigat sa dibdib. Iisa lang ang anak niya, maayos naman ang pamilya, at siya't ang asawa ay laging nagmamahalan. Ngunit si Damien ay parang tipak ng yelo, mula nang pumasok sa akademiyang militar sa edad na 16, lalo lamang itong naging sarado't walang inaatupag kundi ang karera. Sa loob ng maraming taon, wala man lang siyang nakilalang mga tao sa labas, lalo na pagdating sa pag-ibig. Malungkot niyang sinabi, hindi mo alam kung paano makitungo sa kanya. Paano kung matakot at umiyak siya dahil sa'yo? Umangat ang kilay ni Damien. 22 siya, hindi 2 taon, malamig niyang tugon. Bakit siya iiyak? Maselan at sensitibo ang kalooban ng taong iyon, halos mawalan na ng pag-asa si Lena. Samantalang ikaw, parang bato na walang alam. Mama, tao ka rin naman. Hindi ko naman nakikitang ganoon ka kasensitibo. Sa totoo lang, iyan ay isang stereotypical na pamantayan batay sa kasarian, diretso ang tinig ni Damien. Kung hanggang doon lang ang kakayahan sa psikolohiya ng taong iyon, hinding-hindi siya makapapasok sa pambansang instituto ng agham. Biglang tumaas ang paningin ni General Damien Alcott, na kanina patahimik. Ano man ang sabihin ng mama mo, iyon ang tama. Huminto ang hovercar sa estasyon, kasabay ng tunog ng makina na nagsasabing narating na ang destinasyon. Tinulungan ni General Alcott ang kanyang asawa pababa ng sasakyan at malamig na wika, pumunta ka sa opisina ko mamaya. Isinuot ni Damien ang kanyang sombrero at nagbigay ng saludo militar. Nagkaharap ang mag-ama sa silid-aklatan, parehong seryoso ang mukha, tila walang gustong magpatalo. Nakatalikod ang mga kamay ni Damien habang naglalakad ng maayos ang mga hakbang bago tumigil ng tuwid na parang kawal. Para sa kanya, ang taong nasa harap niya ay hindi ama, kundi nakatataas na opisyal. Nainis si General Leonhardt Alcott sa asal na iyon. Gusto na sana niyang utusang umupo si Damien, pero pinigil niya ang sarili. Hindi niya maunawaan kung bakit parang hindi kailanman magkasundo ang anak niya sa sarili niyang ama. Bawat pagkikita, lagi itong puno ng pormalidad, parang nasa parada militar. Nanatiling tuwid ang likod ni Damien, at silang dalawa, isa nakaupo, isa nakatayo, ay parehong naglabas ng malamig na presensya na kayang magpasindak ng kahit sino. Yung anak ng direktor ng Intelligence Bureau na nakapasok sa iyong Imperial Guards, paano mo balak ayusin iyon? Malamig na tanong ni General Leonhardt Alcott. Sa ganitong kapalpakan, dapat mong disiplinahin ang mga tao sa ilalim mo. Personal ko siyang ipinaubaya sa korte militar, tugon ni Damien. At ang Secretary General mismo ang pumili ng sekretaryang nagmula sa iyong Imperial Guards. Tama kayo, dapat niyang disiplinahin.
Napakurap si General Leonhardt Alcott. Bahagyang umubo at nagpalit ng paksa. Maganda ang naging resulta ng ekspedisyon na ito. 20 taon nang nakatakas ang Black Raven mula sa kabisera, at ngayon nawasak ang organisasyon niya at siya mismo inahuli mo. Isa itong pinakamalaking merito. Nagpasalamat si Damien ng magalang. Ngunit para sa kanya, wala pang halaga ang gantimpalang militar hanggat hawak pa rin ng kanyang ama ang pinakamataas na pwesto. Hindi siya makakaangat. Muntik nang mahulog sa galit si General Leonhardt Alcott sa malamig na, "Salamat tinang anak," kaya dumilim ang mukha niya. Kung pagkatapos ng kasal mo, ganito pa rin ang ugali mo, sino pa ang makakatiis sa'yo? Tinitigan siya ni Damien gamit ang malamig na matang kulay berde na kagaya ng kay Elena Marlowe. Payapa siyang sumagot, "Ganitong ugali ninyo, pero nakasama pa rin kayo ni ina ng higit 30 taon, hindi ba?" Halos hindi mapigilan ni General Leonhardt Alcott ang sarili na paalisin agad si Damien. Huminga siya ng malalim. "Mabait at maingat ako sa ina mo. Kaya syempre nagtagal ang pagmamahalan namin. Sa tingin mo ba, dapat pareho ang trato ko sa iyo at sa kanya?" Tumango si Damien parang sumasang-ayon. "Kung ganon, hindi niyo na kailangang pakialaman kung paano ko tratuhin ang aking asawa. Iba ang paraan ko sa kanya. Iba sa paraan ko sa inyo." Bihira siyang magsalita ng mahaba, ngunit idinugtong pa, "Pagkatapos naming ikasal, responsibilidad ko na ang protektahan siya. Ang pagiging maamo ay kaya ko ring matutunan. Hindi ito mas mahirap kaysa sa pag-aaral ng mecha control. Hindi niyo na kailangang mag-alala." Halos sumabog si General Leonhardt Alcott. Saang banda ko ba siya nagkamali ng pagpapalaki? Pag-ibig, ginawa niyang responsibilidad? Matututunan daw parang mekanika lang. Napailing siya, saka itinuro ang pinto. "Lumabas ka na." Kinuha ni Damien ang kanyang sombrero at nagbigay galang ng perpekto. "Magandang gabi, General. Naway magkaroon kayo at si ina ng isang magandang panaginip." Tumunog ng medyo nakakairita ang mga bota ng militar sa kahoy na sahig sa bawat hakbang na ginawa niya. Si Damien Alcott ay bumalik sa sariling silid. Pagkapasok pa lang niya, agad na sumalubong ang tagapagsilbi niyang si Elias, tumatakbo patungo sa pinto, at sa malamig na boses ng makina ay sinabi, "Maligayang pagbabalik, General, at binabati ko ang matagumpay na pagbabalik ng inyong ekspedisyon." Tinanggal ni Damien ang kanyang sombrero, mabilis na inalis ang uniforme. Habang nakatingin pababa, isa-isang tinanggal ang mga buttons ng manggas ng puting kamiseta, at malamig na nagsabing, "Salamat." Ang salamat ni Damien ay parang bagay na ibinibenta ng maramihan, pare-pareho ang tono at diin, parehong walang malasakit para kay Elias gaya ng pakikitungo niya sa iba. Hindi mapigilan ni Elias ang magtanong, "General, hindi po ba maganda ang inyong pakiramdam? Nakakainis ang ilay sa ganitong mga sandali." Agad na iniutos ni Damien na ilagay ito sa sleep mode. Hindi niya gustong makarinig ng tugtuging piano o mga payo tungkol sa malusog na kaisipan. Mula nang umalis si Damien sa bahay noong siya ay 16 na taong gulang, ang kwartong ito ay nanatiling walang nakatira. Ngunit ngayong gabi, ang mga gamit ay tila hindi man lang nadapuan ng alikabok, ang ayos ay hindi rin nagbago. Dahil sa katangian ng kanyang propesyon, bihira siyang magkaroon ng tirahan na matatawag na permanente. Para sa kanya, pareho lang ang matulog sa dormitoryo ng militar o sa sariling bahay. Bago matulog, gaya ng nakasanayan, binuksan ni Damien ang epi para magbasa ng balita, at biglang nakita ang mensahe mula kay Edmond. Kung walang sapat na otoridad, hindi maaaring magpadala ng friend request sa channel ni Damien. Ngunit mula nang naging matagumpay ang matching system, otomatikong kinonekta ng sentral na utak ang kanilang dalawa. Ngayon ay nasa status na silang magkaibigan. 10 minuto ang nakalipas, nagpadala ng mensahe si Edmond. "Magandang gabi, General Damien Alcott, ako si Edmond. Maaari ko bang tanungin kung may oras ka sa mga susunod na araw? Umaasa akong makilala ka ng personal." Ang address nakalakip, ang pinakataas na palapag ng Restaurant Estrella. Ang Restaurant Estrella ay nasa Zone 7 ng Commercial District, malapit sa Philippine Institute of Science at Department of Defense. Ang estilo nito'y romantiko at may hardin ng mga rosas na hindi kailanman nalalanta. Noong nag-aaral pa si Damien sa Philippine Military Academy,
May isang tanyag na tradisyon, bawat magkasintahan na opisyal na naging magkapareha ay nagde-date sa Restaurant Estrella. Kinausap ni Damien si Adrian upang suriin kung may bakanting oras pa sa kanyang schedule. Naguluhan si Adrian. General, alam niyo po yan ng higit kaysa sa akin. Kung hindi bibilangin ang mga ulat na isusumite sa gabinete, puna ng mga pulong at imbitasyon sa piging ang buong linggo. Hindi pa kasama ang nakatakdang oras ng inyong pagsasanay. Sagot ni Damien. Inimbitahan ako ni Edmond sa Restaurant Estrella. Kanselahin ang piging ng militar sa Makalawa. Kung naipadala na ang paunawa, ilipat na lang ang aking schedule ng pagsasanay. Hindi agad sumagot si Adrian. Pagkalipas ng 15 minuto, ipinadala niya kay Damien ang reservation. 6:00 ng gabi, Makalawa. Na-reserve ko na ang buong Restaurant Estrella. Kanselado na ang piging, hindi ko matiis na sirain ang 3 taong tuloy-tuloy na record ng iyong pagsasanay. Ipinadala ni Damien ang reservation sa chatbox, handang ipadala kay Edmond, ngunit muling binura. Sa halip ay nag-type. 6:00 ng gabi, Makalawa, sa pinakataas na palapag ng Restaurant Estrella. Kailangan mo ba akong sunduin? Hindi agad sumagot si Edmond. Samantala, ipinadala ni Adrian kay Damien ang isang listahan ng mga dapat tandaan sa isang date. Dagdag pa niya, mabait na nagpayo. Mas mainam kung magdala kayo ng bulaklak. Ngunit hindi ko talaga mahanap ang anumang impormasyon tungkol sa mga hilig ni Edmond. Sa ngayon ay panahon ng mga puting rosas, baka iyon ang dapat niyong isaalang-alang. Nag-type si Damien sa Appy, iniutos kay Adrian na magpa-order ng isang baukwet ng puting rosas para sa Makalawa. Sa sandaling iyon, sumagot si Edmond. Hindi na kailangan, malapit lang ang Restaurant Estrella sa Institute. Inaasahan kong makita ka sa araw na iyon. Magandang gabi. Damien Alcott, magandang gabi, naway magkaroon ka ng magagandang panaginip. Si Edmond ay nanatili sa laboratorio ng 2 araw at 1 gabi, naubos ang mga nutrisyonal na tubig na dinala niya hanggang sa pinatay ni Vic ang power system. Hindi siya nagalit sapagkat talagang pagod na pagod siya. Dumiretso siya sa paliguan, pagkatapos ay lumabas na nakabathrobe. Ang basang buhok hanggang balikat ay nakadikit sa tela ng itim na damit pangtulog. Binaliwala ni Edmond ang paulit-ulit na paalala ni Vic na patuyuin ang kanyang buhok. Kumuha siya ng basong kristal, nilagyan ng maligamam na tubig at ilang dahon ng yerba buena mula sa kanyang greenhouse sa balkonahe, at umupo sa alpombra upang muling buksan ang FE at tingnan ang mga datos ng eksperimento. Ngunit hindi pa rin sapat ang resulta, kung walang eksaktong datos, hindi uusad ang proyekto. Inubos ni Edmond ang inumin, mumata ng dahon, saka humithit ng menthol na sigarilyo. Ang lamig ay umakyat mula dibdib hanggang bibig. Humilata siya sa sahig, maluwag ang pagkakatali ng bathrobe na bahagyang naglantad ng puting bala. Hindi niya ito alintana. Sa halip, sinabi niya kay Vic na magpatugtog ng musika. Umiingay si Vic, ngunit hindi pa man nakakapagsalita ay agad siyang pinutol ni Edmond. Kumanta ka na lang, huwag kang magsalita. Kapag tahimik ka, doon lang ako nakakaramdam ng ginhawa. Patawad, senorita, sagot ng malamig na boses ng makina, kahit simple ang hiling mo, hindi ko pa rin ito magagawa ngayon. Ang aplikasyon para sa iyong matching ay naisumite 1 minuto na ang nakalipas, at matagumpay na nakumpleto ng sistem ang pag-ugnay. Binabati kita, senorita, pumasok ka na sa bagong yugto ng iyong buhay. Binuksan ni Vic ang VE, tumingin sa berdeng linyang matagumpay na na-match sa screen at mga paputok na sumabog sa paligid, sabay bulong. Kailan ako nag-apply? Noong nakaraang beses sa ovulation period mo, napansin kong sobrang pagod ka, sabi ni Vic. Masyado kasing hindi makatwiran ang hiling mo, kaya ang naisip ko lang ay mag-file ng application para sa tamang kasal match. Ito lang ang matinong paraan para makahanap ng akma. May video pa nga ako noong araw na yon kung hindi ka naniniwala. Alam ko na, putol ni Edmond, sabay alala. Noong oras na iyon, sobrang pagod at inis siya, kaya gumulong mula sofa hanggang carpet, nakabaluktot at sumisigaw kay Vic na humanap ng partner para sa kanya, basta buhay at lalaki. Tiningnan ni Edmond ang oras. Kakasubmit ko lang tapos match na agad. Nil-scroll niya pababa para makita ang detalye. Karaniwang inaabot ng 1 taon bago mag-match, pero may mga exception, paliwanag ni Vic.
Halimbawa, ikaw. Halimbawa, si Major General Damien Alcott. Umuwol si Edmund, tapos di nakatiis at nagbato ng biro. Yung binata na 6 na taon walang girlfriend yon, di ba? Pinindot niya para makita ang detalye ng partner, walang pakialam na nagtanong. Sino naman ang malas na match sa kin? Madali bang kontrolin? Lumabas agad ang impormasyon ng partner, kasabay ng pagsasalita ni Vic. Ang malas na match sa iyo ay si Major General Damien Alcott, 6 na taon walang relasyon. Mukhang hindi ganoon kadaling kontrolin. Si Edmund. Bahagyang nanginig ang kamay niyang maihawak na baso ng alak. Vic, minsan ang sense of humor mo hindi talaga nasa tamang lugar. Hindi naintindihan ni Vic pero seryoso pa ring sumagot. Salamat sa feedback mo. Next time, ayusin ko. Nakatitig si Edmund sa imahe sa api, buhok na kulay ginto, asul ang mga mata, maputi ang balat, malalim ang eye sockets, matangkad at maskulado, gwapo ang mukha. Ang listahan ng mga achievements niya, hindi pa tapos kahit 3 beses na niyang na-scroll. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Edmund kay Vic. Bakit ako na-match kay Damien Alcott? Unti-unting uminit ang paligid. Sagot ni Vic, hindi ka ba nasisiyahan sa kanya? Para saan? Tumayo si Edmund, marahang diniligan ang paso ng yerba buena. Ang gusto ko lang naman ay makahanap ng isang tao na handang samahan ako sa oras ng paghihirap. Hindi ko kailangan ng isang tao na may napakataas na katayuan. Baka kung ipares siya sa isang tulad ko, hindi niya kakayanin ang ugali ko. Pakiusap, huwag mong maliitin ang sarili mo, malamig na tugon ng makina. Ayon sa lahat ng datos at kalkulasyon, ang compatibility ninyo ay umabot sa 89%. Sa anumang aspeto, kayong dalawa ang pinakamainam na magkatambal. Mahinang sagot ni Edmund, salamat. Nagpatuloy si Vic, mas mabuti kung ikaw mismo ang mag-aanyaya sa kanya ng isang pulong. Tumango si Edmund, sige, Senor, maaari ka nang umalis. Ako na ang bahala sa susunod. Pagkatapos ng usapan, bumalik si Edmund sa kanyang silid trabaho. Binuksan niya ang bintana, at ang malamig na hangin na maihalong bango ng bulaklak at yerba buena ay pumasok. Kinuha niya ang papel at panulat at nagsimulang magsulat. Ang tunog ng pluma sa ibabaw ng papel ay unti-unting nagpakalma sa magulong isipan niya. Sa panahong ito, bihira nang gumamit ng papel dahil mababa ang bisa nito. Ngunit gusto pa rin ni Edmund, ang pakiramdam ng pagsusulat sa papel ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapayapaan. Sa tuwing puno ng alalahanin ang kanyang isipan o nahaharap siya sa balakid ng isang proyekto, ito ang paraan niya ng pagsasaayos ng kanyang sarili. Alam na alam ni Vic ang ugaling iyon, kaya't 6 na oras pa ang lumipas bago siya muling kumonekta sa aplikasyon ni Edmund upang ipaalala na sobra na siya sa oras ng trabaho. Noon lamang dumating ang tubo ng nutrisyon at pinili ni Edmund ang chocolate na lasa. Muling nagsalita si Vic. Senorita, ang compatibility ninyong dalawa ni General Damien Alcott ay 89%. Kung walang ibang hadlang, siya ang magiging kasama mo hanggang sa huli. Iminumungkahi kong ikaw mismo ang unang magpadala ng mensahe. Pumutol si Edmund ng ilang bagong pamumulaklak na puting rosas, pinalitan ang mga nalanta sa florera. Pagkatapos, sinabi niya, pakisabi kay Damien Alcott sa isang mensahe, magandang araw, General Damien Alcott. Ako si Edmund. May oras po ba kayo sa mga susunod na araw? Umaasa akong magkaroon tayo ng pagkakataon na magkita. Vic, dapat ka ring pumili ng angkop na lugar. Edmund, ikaw na ang pumili. Kung lahat ay ako pa rin ang gumagawa, para saan ka pa? Vic, sinasala. Ang Starlight Restaurant ang pinakamainam na pagpipilian. Ang mga lugar na pinupuntahan ni Edmund ay limitado lamang sa siyentipikong institusyon at sa kanyang tahanan. Kung wala si Vic, baka gutom na siyang namatay sa kanyang silid dahil wala siyang pakialam sa mga ganitong bagay. Nang makita niyang malapit lamang ang Starlight Restaurant sa institusyon at sa kagawaran ng militar, nagpasya siya, ipadala mo ang address sa kanya. Makalipas ang 10 minuto, nagsabi si Vic, sumagot si Major General Damien Alcott. Iminungkahi niyang magkita kayo alas 6 ng gabi, makalawa, sa pinakataas na palapag ng Starlight Restaurant. Gusto mo ba akong sumundo sa'yo? Binuksan ni Edmund ang screen at nag-type ng tugon.
Mabilis na sumagot si Damien Alcott, sabay batiin siya ng magandang gabi. Nang matapos ang gawain, inutusan ni Edmund si Vic na idagdag ito sa schedule, umakyat siya upang maligo bago matulog. Si Damien Alcott naman ay umalis mula sa training ground at dumiretso sa dormitoryo ng militar. Naghanda na si Adrian ng kanyang unipormeng formal. Pagkatapos maligo, nagbigay si Damien ng ilang tagubilin kay Adrian tungkol sa mga dapat tandaan para sa susunod na araw ng military drill. Isinuot niya ang itim na uniporme na may bordang gintong sinulid, at ang kanyang mapuputi at mahahabang daliri ay dahan-dahang humaplos sa palawit ng bandila habang ikinakabit ang badge at rosas na brotsa sa kanyang kwelyo. Maingat ang bawat kilos, ngunit malamig pa rin ang kanyang tinig. Siguraduhin mong maganda ang magiging anyo ng seremonya. Magpapadala ng tao ang military commission, huwag silang bigyan ng pagkakataon na husgahan tayo. Maingat na isinulat ni Adrian ang lahat, tumingin sa orasan, saka tumingin kay Damien na tila walang pagmamadali habang isinusuot ang uniforme. Muli siyang nagpapaalala. Major General, alas 6 ng gabi ang pagkikita ninyo ni Edmund sa Starlight Restaurant. Sana hindi mo pa nakakalimutan. Damien Alcott, hindi. Habang isinusuot ang sombrero, tinanong niya, naihanda na ba ang mga rosas? Adrian, nasa loob na ng iyong sasakyang lumilipad. Ngumiti siya at nagdagdag, Major General, naway maging matagumpay ang unang pagpupulong ninyo. Damien Alcott, isuot ang puting guwantes, tumango, umaasa ako. Sa loob ng sasakyan, kumalat ang banayad na samyo ng puting rosas, isang kaibahan sa malamig at matigas na loob ng sasakyan. Umupo si Damien, inilapag ang sombrero sa kanyang hita. Ang screen ng kanyang ihi ay puno ng mga text mula sa kanyang aide-de-camp at sa kanyang ina. Binasa niya ang mga ito ng mabilis, kumuha ng mga keyword, at saka tinuloy ang trabaho. Dumating siya sa Starlight Restaurant bandang 5:40 ng hapon. Tahimik ang malaking bulwagan, walang musika gaya ng karaniwan. Lumapit ang nakabihis unipormeng tagapagsilbi at magalang na nagsabi. Sir, hinihintay ka na ni Senor Sam sa Monet Garden. Damien, bakit walang musika? Tagapagsilbi, ayaw daw po ni Senor ng maingay. Ngunit kung nais ninyo, maaari naming simulan ang tugtugin. Tumanggi si Damien at sumunod papasok sa Monet Garden. Sa isip niya, kaya pala gusto niya ng katahimikan. Isa sa pinakasikat na tampok ng Starlight Restaurant ay ang Harding Retro, at ang itaas na palapag na ginagaya ang kalangitan ng universo. Sa panahon kung saan halos lahat ay hawak ng ngay, gumugol ang restaurant ng napakalaking yaman upang mapanatili ang tunay na ekosistema, kaya't paborito ito ng mga aristokrata at napakamahal. Ang magpa-reserve ng buong lugar gaya ng ginawa ni Damien Alcott ay isang bihirang bagay. Huminto ang tagapagsilbi sa arko ng bulwagan at mumiti. Si Senorita Edmund ay nasa Sea of Roses. Naway maging kahanga-hanga ang inyong gabi. Ang puting rosas ay humahalimuyak habang sumasayaw sa hangin ang dapit-hapon. Ang mabibigat na hakbang ng bota militar ni Damien ay umalinggaw sa marmol na sahig. Ang bawat hakbang ay eksakto, gaya ng kanyang personalidad. Pagdaan niya sa pasilyo, bumungad ang dagat ng puting rosas. Sa gitna ng mga bulaklak, sa loob ng puting gazebo, isang omega ang nakasandal sa rehas, naninigarilyo. Si Edmund iyon. Tila may kausap siya sa telepono, naka-private ang screen. Tamad ang kanyang postura, suot ang itim na shirt at puting pantalon, buhok na maitim na umaabot sa balikat, at maliit na daliri na may hawak na sigarilyo. Walang gaanong ekspresyon ang mukha, marahang nagpagpag ng abo sa isang kristal na ashtray sa tabi. Tumaas ang kilay ni Damien. Dahan-dahan niyang inilapat ang kamay sa kanyang dibdib, dama ang lamig ng medalya sa loob ng guwantes. Tumayo siya roon ng tahimik. Nang mawala ang screen, bahagyang nagulat si Edmund. Paglingon at makita si Damien, nagpakita siya ng ngiti, mata nakakurba. Magandang gabi, Major General Damien Alcott. Ako si Edmund. Saglit siyang tumigil, bago idinagdag, ang magiging katuwang mo sa kasal. Umihip ang hangin, nagpabagsak ng mga talulot sa malayong abot tanaw. Lumapit si Damien, dala ang pulang rosas, ang hakbang ay mabigat ngunit marangal. Sa bawat tibok ng puso, umakyat siya sa gazebo, huminto sa harap ni Edmund. Maingat niyang hinubad ang guwantes at iniabot ang kamay. Magandang gabi.
Ako si Damien Alcott, ikinalulugod kitang makilala. Malalim ang tinig niya, malamig ngunit matalim gaya ng tabak na humahati sa tubig. Bagamat hindi ramdam ni Edmund ang sinseridad sa kanyang boses, tinanggap niya ang kamay nito, tumingala at ngumiti. Dati tanging sa mga larawan at ulat lamang nakita ni Edmund si Damien, dindedes ngayong kaharap na, nabigla siya sa kanyang anyo, sobra siyang kaakit-akit. Matangos na ilong, manipis na labi, maputlang balat, at gintong buhok na ayos na ayos. Lalo na ang kanyang mata, asul na parang karagatan, malamig ngunit malalim. Sa gabing iyon, suot ni Damien ang itim na uniforme pang seremonya, may hawak pang rosas. Lalo siyang nagmukhang mataas at marangal, kin Edmund C. Kilsbury. Kumpara sa seryosong paghahanda ni Damien, ramdam niyang medyo padalus-dalos ang sarili. Gayunpaman, masaya pa rin si Edmund na ang kapareha niya ay isang taong ganito kapino. Ang kamay ni Damien ay mas malaki, may bahid ng mga kalyo dahil sa armas. Banayad niyang hinawakan ang maputlang kamay ni Edmund, iniisip na hindi na sana niya hinubad ang guwantes. Medyo tumagal ang pagkakahawak, lagpas na sa karaniwang pagbati. Nang bahagyang kumilos ang mga daliri ni Edmund, marunong namang bumitiw si Damien. Dahan-dahan niyang hinaplos ang palad niya bago iniabot ang mga rosas. Umaasa akong magugustuhan mo ito. Edmund, sa isip, ang ganda nga ng bulaklak, pero ang laki, nakakapagod buhatin. Tinanggap pa rin niya ito, nakangiting magalang, salamat, gusto ko ito. Magalang na inalok ni Damien si Edmund na mauna, at banayad pang inalalayan siya pababa ng hagdan. Ngunit sinabi ni Edmund, hindi mo na kailangang gawin iyon. Hindi ako ganoon kahina, Major General. Nagsorry si Damien, ngunit nanatiling marangal ang tono. Sa isip ni Edmund, baka nga galing siya sa ceremonial unit, sa pantahan na ang mga kilos at asal niya ay parang mula mismo sa aklat ng etiketa. Tahimik si Damien Alcott, at si Edmund naman ay tamad maghanap ng paksa, kaya't dalawa silang naglakad sa kahabaan ng pasilyo. Pagkatapos ng pangalawang beses na ilipat ni Edmund ang baukwet sa kanyang kanang kamay upang yakapin, nagsalita si Damien Alcott. Kasalanan ko na hindi naging maingat, ipagpaumanhin mo. Ibigay mo na lang sa akin ang mga bulaklak. Walang alinlangan na iniabot ni Edmund ang baukwet sa kanya. Bagong lipat ka ba mula sa kagawaran ng militar, General? Tanong ni Edmund habang inaayos muli ang baukwet, kaswal na binubuksan ang usapan. Sa katunayan, tipikal ang itsura ni Edmund, maputi ang balat, maliit ang pangangatawan. May dalisay na dugong asyano, itim ang buhok, itim ang mga mata, at pinong-pino at malambot ang kanyang mukha. May suot siyang itim na anti-bike na pulseras. Kung sa aura lamang, wala siyang pagkakaiba sa maraming babaeng nakaharap na ni Damien Alcott noon. Karaniwang mas bata tingnan ang mga asyano kaysa tunay nilang edad. Ang dalagang nasa harap niya, na siyang nakatakda niyang pakasalan, ay kakapuno pa lang ang 22 taong gulang, kasi simula pa lamang sa hustong pagtanda. Nang yumuko siya upang ayusin ang mga bulaklak, hindi na iwasan ni Damien Alcott na magduda kung mali ang datos na ibinigay, dahil ang magiging legal na kabiyak niya ay mas mukha pang menor de edad. Dahil kakauwi lang ng puwersang ekspedisyon, medyo abala ako nitong mga nakaraang araw, wika ni Damien Alcott. Ngunit ang pagkaabala ay normal na kalagayan. Dahil sa trabaho, maaaring hindi kita masasamahan ng madalas. Bahagyang tinaas ni Edmund ang kilay nang marinig iyon. Walang problema. Karamihan ng oras ko ay nasa loob ng Research Institute. Hindi ko rin kailangan ng kasama. Ang penthouse ng Starlight Restaurant ay may malalaking bintanang salamin na tanaw ang lungsod sa gabi, nakasisilaw at tunay na romantiko. Magalang na hinila ni Damien Alcott ang upuan para kay Edmund, maingat na pinapanatili ang distansya upang hindi siya makaramdam ng pagkailang. Tumango si Edmund at nagpasalamat, tinanggal ang 2 buton sa kwelyo, ikinonekta ang EC code sa mesa, at nagsimulang mag-order. 1 linggo na siyang nakakulong sa laboratorio, palaging kumakain ng fast food at delata, kaya't nanabik siya sa pagkaing tunay na inihanda. Habang nakatitig sa napakaraming larawan sa menu, halos mahilo siya, kaya pumili ng ilang putahe ayon sa kanyang panlasa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Damien Alcott, tila ibinibigay ang lahat ng pasya dito. General Damien, mayroon ka bang ipinagbabawal kainin? Umiling si Damien Alcott. Kaya't umorder pa si Edmund ng ilang magagaan at malusog na putahe.
Bilang sundalo ng federasyon, lalo na sa ranggo ni Damien Alcott, natural na maingat sila sa kalusugan. Habang hinihintay ang pagkain, sinilip ni Edmond ang API ng pakikipag-date at nakatanggap ng mensahe. Naaprubahan na ang aplikasyon nila para sa kasal. Kailangan lamang nilang pumunta sa civil registry sa loob ng kalahating buwan. Kapag nakarehistro na, magiging epektibo ang kanilang legal na pagsasama. Ayon sa batas ng federasyon, ang mga ikinasal ay dapat magsama at maaari na ring lumalim ang kanilang ugnayan. Sa oras ng pagkain, walang nagsalita. Mahigpit ang pagsunod sa pamantayan ng etiketa. Automatikong niligpit ng sistema ang mga pinggan. Nagpatuloy sina Edmond at Damien Alcott sa pag-inom ng tsaa. Ang isang sundalong dumaan sa madugong pagsasanay ng akademya ng militar, gaya ni Damien, ay halatang hindi sanay sa ganitong gawi. Inilapat niya ang dalawang kamay sa harap ng tiyan, tahimik na naghihintay hanggang matapos si Edmond uminom ng kanyang tsaa. Nakaupo nang nakakrus ang mga binti, tinikman ni Edmond ang isang higop ng tsaa, saka marahang lumunok at nagsalita. General Damien, umaasa akong bago matapos ang linggong ito ay makumpleto mo ang pagpaparehistro kasama ko. Sa pagtitig niya sa malamig na asul na mga mata ng lalaki, muling napahanga si Edmond sa biyayang ibinigay ng may kapal dito. Nagpatuloy siya. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho ako sa Instituto ng Agham. Dahil sa ilang personal na dahilan, wala akong dormitoryo, at tinanggihan ko rin ang pabahay mula sa pamahalaan ng federasyon. Ang ibig kong sabihin, bahagyang yumuko si Edmond papalapit kay Damien Alcott. Nakatira ako ngayon sa isang compound, hindi kalayuan mula sa kagawaran ng militar. Umaasa ako na maaari kang lumipat upang makasama ako. Walang dahilan si Damien Alcott para tumanggi. Para sa kanya, saan man siya tumira ay walang kaibahan. Maliban sa isang buwang bakasyon para sa kasal, ang kanyang tungkulin sa militar ay hindi nagpapahintulot ng maraming araw ng pamamahinga. Madalas pa siyang ipadala sa mga misyon sa labas, kaya't ang tirahan ay pansamantalang himpilan lamang. Gayunpaman, matapos ang maikling pakikipag-ugnayan, natitiyak ni Damien Alcott na ang kanyang kapareha sa kasal, ang babaeng may banayad na anyo, ay may personalidad na lubos na kasalungat ng impresyong ibinibigay ng kanyang mukha. Mukhang mahinhin si Edmond, ngunit sa totoo'y isang magandang pagpili. Tumayo si Edmond upang magpaalam kay Damien Alcott. Nag-alok siyang ihatid siya pauwi at wala namang pagtutol si Edmond. Magkasama silang bumalik. Sa loob ng sasakyan, tanging katahimikan at mahihinang paghinga lamang ng dalawa ang maririnig. Nakaramdam si Damien Alcott ng bahagyang pagkailang ngunit pinilit niyang pigilan ito. Ganoon din si Edmond, nakaramdam ng bigat habang magkasama sa masikip na espasyo. Sinulyapan ni Damien ang kanyang mukha at binuksan ang musika sa kotse upang pagaanin ang sitwasyon. Makalipas ang ilang 10 minuto, pumarada ang sasakyan ni Damien sa garahe ng villa ni Edmond. Nang bumukas ang pinto, bumaba si Damien at iniunat ang kamay para kay Edmond. Bahagyang kumunot ang noo ni Edmond, tila matigas ang prinsipyo ng general na ito, ngunit sa huli inilapat niya ang kanyang kamay sa kanya at bumaba. Ang tahanan ni Edmond ay nababalutan ng sariwang luntiang kulay, lubos na naiba sa mga compound na may istilong siyentipiko sa paligid. Hawak ang pulang rosa sa kanyang kanang kamay, magalang siyang nagtanong. Gusto mo bang pumasok sandali? Umiling si Damien Alcott at marunong na sumagot. May ilang bagay pa ako sa hukbo, kailangan kong bumalik. Nakita niya si Edmond na binuksan ang malaking pintuan na yari sa kahoy, isang tingin pa lamang ay halatang gawa ng kamay. Bago siya tuluyang tumalikod, narinig niyang tinawag siya ni Edmond. General Damien, wika ni Edmond, nakalimutan kong sabihin, umaasa akong makalipat ka ngayong linggo. Sa labas ng villa ni Edmond, may bakod na kahoy na natatabingan ng mga baging at rosas na kulay puti at rosas. Ang sariwang luntiang tanawin ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan, nagpapaalala ng baybayin ng dagat Aegean, kung saan siya namuhay noong unang 16 na taon ng kanyang buhay. Sa kabila nito, naramdaman niya ang bahagyang pananabik sa bagong pamumuhay na naghihintay sa kanya rito. Bumalik si Edmond sa bahay, binuksan ang dutsa, narinig ang lagaslas ng tubig, iniisip ang nakakanginig na katahimikan sa loob ng sasakyan kanina na nagdulot ng kaunting pagkailang sa kanya. Natakpan ng hamog ang salamin, ang mga patak ng tubig ay marahang dumudulas, kasabay ng isang mahinang buntong hininga ng ginhawa. Pumikit si Edmond, isinandal ang ulo sa gilid ng bathtub.
Tanging tunog ng tubig ang maririnig hanggang sa huminto rin iyon at napuno ng malamig na amoy ng yerba buena ang banyo. Ang katawan niyang pagod ngunit relax, wala na siyang lakas at basta humilata lang doon. Ang kanyang maitim na buhok ay hinaplos paakyat, ngunit muli ring bumagsak sa kanyang mukha, samantalang dahan-dahang lumabas ang tubig mula sa batya. Ang init na kanina ay umalab sa katawan niya ay unti-unting naglaho, ngunit may kaunting pagkainis na hindi siya ganap na nasiyahan. Marahil ay panahon na naman ng kanyang obulasyon. Inabot ni Edmund ang isang bote ng alak mula sa kristal na estante, nagbuhos ng isang baso para sa sarili, at ninamnam iyon habang nakababad sa bathtub. Matapos, nagbalot siya ng tuwalya at lumabas. Agad siyang pinagsabihan ni Vic dahil pinatay niya ang EP ng halos 1 oras. Ngunit para kay Edmund, ang ganoong babala ay walang epekto. At para kay Vic, na may limitadong kapangyarihan, kaya lang niyang magbigay ng salita, walang saysay. Inutusan niya si Vic na patugtugin ang musika para sa meditasyon. Nagsindi siya ng sigarilyo habang umaagos ang mga tunog na nakakaaliw, binuksan ang datasheet na naisave 1 oras na ang nakalipas. Lumitaw sa screen ang pormulang hindi pa nalulutas at pabayan niyang tinapik ang abo ng sigarilyo. Ang tunog ay parang mahinang alon sa tubig, kasabay ng malamig na tinig ni Vic. Senorita, matagal ko nang gustong itanong, bakit musika ng meditasyon ang pinapakinggan mo para ma-relax ka? Hindi sumagot si Edmund, nakatutok lamang sa kanyang mga kalkulasyon. Ngunit dahil likas na madaldal si Vic, hindi niya alintana ang katahimikan ng amo. Otomatikong nagtipon siya ng datos, nagsuri, at naghanap ng mga paraan kung paano nagre-relax ang mga dalagang walang asawa sa liwanag na federasyon pagkatapos ng sariling pagpapalaya. Walang ibang gumagawa ng gaya mo, nagpapalabas ng musika sa meditasyon, sabi ni Vic. Vic, malamig na wika ni Edmund, kahit mas mataas ang antas ng tungkulin mo bilang assistant, ang pagtipon ng datos na iyon ay lumalabag na sa karapatan sa pribadong buhay ng mga mamamayan. Tumunog si Vic ng T-ong-hi na parang natakot. Kaya tumahimik ka, dagdag ni Edmund na walang emosyon. Tumahimik si Vic. Alam niyang kakaiba ang ugali ng amo niya, isang konklusyon na nakuha niya matapos mag-ipon ng walang katapusang impormasyon. Pagkatapos, tinaasa ni Vic ang temperatura ng silid upang hindi magkasakit si Edmund. Nag-inat si Edmund, kumuha ng isang tubig ng nutrisyon at isinubo iyon. Sa sandaling iyon, nagpadala si Vic ng isang tambak ng mga na-block na impormasyon dahil kapag nakatutok si Edmund, lagi niyang isinasara ang estado sa Do Not Disturb. 2 roon ay galing sa Institute of Science, nagtatanong kung ligtas siya. Hindi niya iyon pinansin, bagkus ay tinawagan si Ron. Pagkakonekta pa lang, agad siyang pinagalitan ni Ron kung bakit hindi siya pumasok ngayong araw. Hindi man ako dumating pero natapos ko pa rin ang trabaho ko, sagot ni Edmund. Edmund, huwag kang sumagot ng masama. Para ito sa ikabubuti mo, ang paalala ni Ron, na parang isang matandang ina. Ron, abala ako sa isang pakikipag-date ngayon. Tumahimik ang kabilang linya, at 1 segundo ang lumipas bago sumigaw si Steve. Ha? Nagde-date ka? Bakit hindi ko alam? Umalingaw-ngaw ang sigaw, para bang sumabog ang laboratorio. Sa isang iglap, narinig ni Edmund ang samut-saring boses na nagsisigawan. May nobyo na siya. Napatawa si Edmund, pabirong sagot. Malapit na. Sa susunod na linggo, lalabas ang abiso sa opisyal na website ng gobyerno. Habang ang kabilang linya ay patuloy na nagkakagulo, biglang bumaba ang lahat sa katahimikan, at isang banayad na tinig ang lumitaw. Edmund, sinik ito. Maikling tugon ni Edmund. Pinatigil na ng iba at ibinigay ang karapatang makipag-usap kay Nick. Tinanong siya nito. Sino ang makakasama mo? Hindi niya gusto ang paraan ng pagtatanong, ngunit hindi rin siya tumanggi. Si Major General Damien. Agad na nawala ang banayad na tono ni Fujimugawa. Mura ang lumabas sa bibig niya. Anong Damien na Major General? May iba pa ba? Yung 6 na taon walang nobya at puro trabaho lang ang iniisip, natatawang sagot ni Edmund. Sa tunog ng boses mo, parang interesado ka. Naiinggit ako sa'yo. Magka-eskwela kami noon. Gwapo siya. Okay na, kailangan ko nang magpahinga at maghanda para sa sarili kong romantic date, biro ni Edmund. Edmund, ayos ka, sagot ni Nick.
Matapos makipag-usap kay Nick, nagpa siya si Edmund na alagaan pa ang kanyang sarili. Pumunta siya sa salon at pinutol ang kanyang mahabang buhok na dating hanggang balikat. Pinutol niya ito hanggang tenga. Dahil malambot ang kanyang buhok, pakiramdam niya'y magaan at komportable, bagay na bagay sa kanyang maganda at medyo matapang na mukha. Nagustuhan ito ni Edmund, hinaplos niya ang kanyang bagong gupit na buhok. Pagbalik sa kanyang silid, nagdesisyon siyang magpahinga ng isang araw matapos ang mahabang panahong pagtatrabaho sa laboratorio. Ang silid na ito ay nakaharap sa araw, may malawak na bintanang salamin mula sahig hanggang kisam, tanaw ang isang luntiang bakuran. Dati, ito'y silid tugtugan ni Edmund, ngunit mahigit isang taon na rin niyang hindi nahahawakan ang piano, na ngayon natatakpan na ng alikabok. Si Vic, bagaman isang robot, ay masyadong matalino kaysa sa karaniwang antas. Kung sakaling makuha nito ang ganap na kontrol sa utak niya, hindi na alam kung ano ang maaaring mangyari. Ngunit hindi nais ni Edmund na dumating sa ganoong punto, mas mabuti na itong manatili kung paano siya ngayon. Habang nagpapahinga siya, biglang dumating ang mensahe mula sa api ng pakikipagtagpo. Si Damien ang nagpadala, naalala ko ang sinabi mo dati, kaya pagkatapos ng trabaho ngayong 4:00 ng hapon, ililipat ko ang mga gamit ko. Kumusta, magiging maginhawa ba iyon para sa iyo? Sumagot si Edmund sa kanyang mensahe. Pagkatapos ay nagmamadaling pinaandar kay Vic ang pampabango ng silid at agad nagsimula ang paglilinis ng bahay. Eksaktong 3:00 ng hapon, dumating si Damien sa housing complex kung saan nakatira si Edmund. Binuksan ni Edmund ang pinto. Si Damien ay nakasuot pa rin ang buong uniforme militar, maliban sa kanyang sombrero. Ang kanyang ginintuang buhok ay maayos na nakasuklay at ang asul niyang mga mata ay tumingin kay Edmund habang nagsabi ng "Magandang araw." "Magandang araw." Tumabi si Edmund upang makapasok siya. Sa tabi ng pintuan, itinuro niya ang sabitan ng damit na gawa sa kahoy. "Maaari mong isabit dito ang iyong uniforme." Tahimik lang si Damien. Inabot niya ang isang kahong maganda at maingat na nakabalot. "Pasensya na, hindi ko pa alam ang mga gusto mo. Dahil nagtatrabaho ka sa Research Institute, ito'y gawa ko mismo. Sana magustuhan mo." Tinaas ni Edmund ang kanyang kilay at tinanggap ang regalo. "Maaari ko bang buksan ito?" tanong niya. "Siyempre." Agad binuksan ni Edmund ang kahon, puno ng pananabik, dahil interesado siya sa bagay na sariling ginawa ng kanyang kadate. Pagbukas ng kahon, napasinghap siya. "Ito ang modelo ng mecha na ginagamit ko," wika ni Damien. "Ang pangalan nito ay Liana," putol ni Edmund. "Alam ko." Maingat niyang isinara muli ang kahon. "Gustong-gusto ko ito." Pagkatapos ay kumuha siya ng tsinelas para sa kanya. "Binili ko ang mga tsinelas na ito 2 oras pa lang ang nakalipas." "Siguradong kasya sa'yo." Tumayo si Edmund, nakapamiwang, at pinagmasdan si Damien habang isa-isang inaalis ang buttons ng kanyang uniforme gamit ang mahahaba at malinaw na daliri. Ang uniforme militar ay laging eleganting dinisenyo, pinagsama ang disiplina, kapangyarihan, at kagandahan ng isang matipunong katawan. Malapad ang balikat at makitid ang baywang ni Damien, perpektong nakabagay sa kanya ang uniforme. Mabilis at maayos niyang inalis ang mga metal na buttons, ang kadena, at ang clip, lahat ng kilos ay parang dumadaloy na tubig, isang kaaya-ayang tanawin. Sa ilalim ay isang puting kamiseta, malinaw na ipinakita ang kanyang matibay at balanseng dibdib. Napahiya ng kaunti si Edmund sa nasaksihan. Upang basagin ang tensyon, ipinasyang ipasyal ni Edmund si Damien sa bahay. Sa kaliwa, ang kusina, pero hindi ko naman talaga ginagamit, pang dekorasyon lang. Sa kanan naman, ang banyo. Kakaiba ang bahay ni Edmund. Ito agad ang unang impresyon ni Damien. Hindi lamang ang labas na napapalibutan ng lunti ang gubat, kundi pati ang loob ay may kakaibang antigong estilo ng disenyo. Ang silid ay nagbigay ng mainit at malambot na pakiramdam, ngunit mas lalo nitong pinatingkad ang pagiging maliit at maselan ni Edmund. Ngayon, matapos niyang ipagupit ang mahabang buhok, mas malinaw na naipakita ang lahat ng kanyang facial features. Nang tumingin siya kay Damien, doon lang niya napansin, sa kabila ng malambot at pino niyang mukha, matalim ang kanyang mga mata. Pag-akyat sa ikalawang palapag, inilagay ni Edmund ang kamay sa seradura at binuksan ang pinto. "Kung gusto mo, bukas ipapalinis ko ang kwartong ito."
Pinapasok niya si Damien. Ang silid ay maliwanag at malinis. Maaari mong ayusin ayon sa nais mo. Sandaling nag-atubili si Edmund bago nagsalita muli. Kung ikakasal tayo, dapat iisa ang ating higaan. Pero sa ngayon, hindi ko pa kaya, kailangan ko pa ng kaunting panahon. Tumango si Damien. Ganoon din ang iniisip ko. Matapos ayusin ang mga gamit, nagpasya sina Edmund at Damien na kainin ang kanilang unang pagkain sa iisang tahanan. Umupo si Damien sa tapat ni Edmund, at habang hawak ang peres ng kahoy na chopstick, bigla niyang naamoy ang isang malinaw na halimuyak ng yerba buena. Ang amoy na ito ay parehong malamig at umaapoy, at dama ni Damien na para itong isang mitsa ng apoy na nagpapainit sa kanyang katawan.